Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3621. Kung sakaling makita siya ni Jack, mamamatay talaga siya. Sa pag-iisip na iyon, ang lalaki ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at inayos ang kanyang katawan, na ginagarantiyahan, "Sir, huwag mag-alala. Mawawala ako ngayon din." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na siya lumingon pa dahil nagmamadali siyang umalis. Lalong tumahimik ang paligid nila habang ang lahat ay nagpalitan ng tingin ng pag-aalala, natatakot na sila ang susunod na target. Malamig na sinabi ni Jack, "Dapat ay matuwa kayong lahat na hindi tayo makakalaban dito, kung hindi, mamatay kayong lahat." Lahat sila ay pinagchichismisan kung sino ang patuloy na kinukutya kay Jack ngayon lang. Marami na silang pinag-usapan ng masama tungkol kay Jack kaya naging totoo si Jack sa sinabi nito. Kung nasa Chaos City sila, wala sa kanila ang makakatakas. Lalong natahimik ang lahat. Karamihan sa kanila ay hindi nang ahas na salubungin ang tingin ni Jack. Iyon ang kapangyarihan ng malakas. Hindi sila pinansin ni Jack habang nakatingin kay Jimmy. Mabilis siyang nakarating sa harapan ni Jimmy. Inabot niya at sinabi kay Jimmy, "Natalo ka. 40 milyong espiritong kristal. Tiyak na hindi ka babalik sa iyong sinabi." Sa sandaling sinabi niya iyon, nabawi ng lahat ang kanilang interes nang tumingin sila. Lahat ng nangyari kanina ay ikinagulat ng lahat kaya nakalimutan na nila ang taya. Naalala pa nila noong unang ilabas ni Jack ang taya. Si Jack ay parang baliw sa lahat ng naroon. Nakakamangha kung makapasa si Jack, pero gusto pa ni Jack na makipagkompetensya para makita kung sino ang mas mabilis. Parang sila ang mga baliw. Si Jack ay talagang, walang alinlangang malakas. Tumaya siya laban kay Jimmy dahil confident siya. Ang kanyang pagtitiwala ay napatunayang tama. Si Jimmy ay ganap na natalo dahil kailangan niya ng kalahating oras, habang si Jack ay hindi umabot ng higit sa 5 minuto. Halata naman kung sino ang mas malakas. Sa pagkakataong iyon, ganap na madilim ang ekspresyon ni Jimmy. Tinitigan niya ang mukha ni Jack na parang sinusubukang tingnan ang isip ni Jack. Sa kasamaang palad, wala siyang makitang anuman. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at itinikom ang kanyang mga labi. Hindi siya masaya, ngunit talagang mas malakas si Jack kaysa sa kanya. Ayaw man niyang tanggapin ang katotohanan iyon, wala siyang magagawa. Napangiti si Jack nang may galit nang tumingin sa kanya si Jimmy, "Talaga bang sasalungat ka sa sinabi mo?" Nagalit pa si Jimmy sa puntong iyon. Nipatikip siya ng ngipin at sinabing, "Sinong nagsabing gagawin ko iyon? Iniisip ko lang na nanloloko ka." Pagkatapos niyang sabihin iyon, naglabas siya ng 4 na piraso ng purple gold at inihagi sa mga kamay ni Jack. Tumaas ang isang kilay ni Jack, malamig na sinabi, "Manliligaw. Ano, may balak ka pa bang bastyusin ako?" Pinaikit ni Jimmy ang kanyang mga mata at nanggigigil ang kanyang mga ngipin habang nakatingin kay Jack. Kinasusuklaman niya ang kabilang partido. Kung nagyayabang lang sana si Jack ay baka nagalit siya sa sinabi ni Jack, pero hindi niya masyadong kinasusuklaman ang lalaki. Hindi katakataka na ang lalaki ay nagsasalita ng walang ingat, hindi nagmamalasakit sa pamamaga ng kontinente. Kaso ay isang taong hindi masaktan sa paningin ng iba, ngunit wala siyang pakialam. Kabanata 3622. Lahat ng bagay na nakalilito sa kanya ay agad na malinaw sa sandaling makita niya kung gaano kalakas ang tao. Hindi siya tanga at hindi niya sinasadyang inisin sila. Talagang wala siyang pakialam kay Case, at talagang walang pakialam sa anumang paghihiganti mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide. Huminga ng malalim si Jimmy at bahagyang nanginginig ang mga mata. Nagsisimula na siyang magsisi sa mga bagay-bagay. Kung nakita ni Case ang mga kakayahan ng taong iyon, malamang magsisisi si Case na labanan din ang taong iyon. Alam ng lahat kung paano kumilos ang Swelling Tide Continent, ngunit hindi sila mga tanga. Nagpipigil pa rin sila kapag may kaharap silang tunay na malakas. Pagkatapos ng lahat, ang malalakas ay hindi dapat masaktan. Kung talagang gustong lumaban ng malakas, magdudulot ito ng napakaraming pagkatalo. Kung tutuusin, hindi ganoon kadaling pumatay ng isang taong ganoon kalakas, lalo na sa Cloud City. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nakatingin kay Jack na may pahiwatig ng pagpupersage. Kailangan nilang patayin si Jack. Kung alam nila kung gaano kalakas si Jack, hinding-hindi nila masasaktan si Jack. Gayunpaman, dahil ginawa na nila ito, hindi nila maaaring hayaang mabuhay si Jack. Kung hindi, ito ay magiging mapanganib para sa pamamaga ng kontinente sa hinaharap. Niloko mo at nahulog ako dito. Ganyan ka ba talaga kahirap? Para sa 40 milyong espiritong kristal, tinalikuran mo ang iyong pagmamataas bilang isang malakas. Napatingin si Jimmy kay Jack. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang nagpapakawala ng nakakaasar ng ngiti, "I cheated.
Tumango si Jimmy, 2 kristal lang ang sinindihan mo para magkatugma. Sa iyong mga kasanayan, paano ka magiging 20% lamang ang magkatugma? Kanino ka nagsisinungaling? Ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalala sa lahat. Tama iyon. Pinagtawanan ng lahat si Jack dahil 2 kristal lang ang nakuha ni Jack para magliwanag. Iyon ang resulta ng isang napakakaraniwang mandirigma. Kahit na ang pagiging tugma ay hindi direktang isinalin sa kasanayan, bahagi pa rin ito ng mga talento ng isang tao. Ang ganitong mababang antas ng pagkakatugma ay nangangahulugan na ang mga talento ng isang tao ay hindi mahusay. Kung ang kanilang mga talento ay hindi mahusay, walang paraan na maaari silang maging ganoon kalakas. Dahil sa nangyari kaya nagkaroon ng impresyon ng lahat na si Jack ay isang hambog at baliw. Patuloy ni Jimmy, wala akong amnesia. Hindi ko makakalimutan kung paano ka gumanap sa bato. Para lang manalo, wala kang pakialam kung anong mga paraan ang ginagamit mo. Mabilis na gumana ang isip ni Jimmy, agad na inilarawan si Jack bilang isang kasuklam-suklam na tao na walang pagmamalaki pagdating sa pagkamit ng mga espiritong kristal. Sa sandaling iyon, medyo may ilang mga tao ang nagsimulang tumingin kay Jack ng may panghahamak. Tiyak na natakot sila sa kanyang lakas at tiyak na hindi sila naglakas loob na labanan si Jack, ngunit ang pagkilos ng walang kahihiyan ay tiyak na ginawa nilang masama ang tingin sa kanya. Walang pakialam si Jack kung ano ang iniisip ng iba tungkol dito, ngunit hindi siya tumayo habang sinisiraan siya ng ganoon. Galit na galit din si Rudy. Sumugod siya at sumigaw, sino ang nagmamalasakit sa mga espiritong kristal na iyon? 40 milyong spirit crystal lang ito. Sa tingin mo ito ay ilang kamangha-manghang kapalaran, ngunit ito ay wala sa amin. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba pipilitin namin ng linlangan ka para lang sa maliit na halagang iyon? Pinaikit ni Jimmy ang mga mata, galit at puot na nakatingin kay Rudy. Parang anumang oras mag-aaway silang dalawa. Umirap si Jimmy at sinabing, mali ba ako? Nagpapanik ka na ngayon. Nagigilty ka na. Kabanata 3623. Anong ibig mong sabihin dyan? Nipatikip ng ngipin si Rudy, you're just not being reasonable at all. Magsalita ka na parang niloloko ka namin. Sabihin mo sa akin, paano nagsimula ang buong salungatan na ito? Kami ba ang nagtangkang putulin ang pila? Kami ba ang unang humamon sa iyo? Bumalik ang sagot ni Jimmy, kami ang nagpaputol ng pila. Kaya ano? Ako ba ang nagbanggit ng taya? Ikaw. Halos kagatin ni Rudy ang dila sa galit. Inabot ni Jack at hinaila pabalik si Rudy. Walang dahilan para makipag-away ng ganoon. Sa totoo lang, napakagulo pa rin sa ibang lugar maliban sa kinaroroonan nila dahil tahimik ito dahil sa away. Huminga ng malalim si Jack at naglagay ng kalmadong ekspresyon. Ang mga salita ni Jimmy ay pangit. Sinusubukan lang niyang akusahan si Jack ng walang pagsasaalang-alang sa katotohanan. Ang sino mang mandirigma na hindi kalmado gaya niya ay malamang na nagngangalit sa galit noon. Gayunpaman, si Jack ay hindi kailanman nagpakita ng anumang emosyon sa buong panahon. Kahit anong sabihin ni Jimmy, walang pakialam si Jack dito. Kalmado ang tono ni Jack, you're not worthy. 3 salita lang iyon, ngunit ang 3 salitang iyon lamang ay nagawang linisin ang karamihan sa kanyang pangalan. Tama iyon. Ganun lang ka-simple. Hindi karapat-dapat si Jimmy. Sino siya sa akala niya? Ang dalawa sa kanila ay hindi pa lumalaban sa isa't isa, ngunit ito ay kitang-kita kung sino ang mas malakas pagkatapos ng Killing Illusion Array. Tiyak na matapakan ni Jack si Jimmy. Kahit na ginamit ni Jimmy ang kanyang buong lakas, wala siyang magagawa kay Jack. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Ang isang tao sa antas ni Jack ay walang pakialam sa halos 40 milyong espiritong kristal. Hindi na niya kailangang linlangan ang isang mandirigma na mas mahina sa kanya. Ginaising ni Jack ang lahat. Hindi ka pani-pani walang madilim ang mukha ni Jimmy. Parang nag-iinit ang puso niya. Kahit anong sabihin niya, hindi nito mababago ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Ang lakas ay ang pinaka-nakakumbinsi na bagay. Nanginginig ang buong katawan ni Jimmy sa galit, ngunit wala siyang magawa. Nagkaroon ng hindi malulutas na agwat sa pagitan nila na hindi kayang takpan ng kahit anong salita. Ngumisi si Jack, pusta ako laban sa iyo para maramdaman mo kung gaano kahirap noong natalo ka. Nais kong ipakita sa iyo kung gaano kabiro ang iyong mga aksyon sa aking mga mata. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Jimmy habang nanginginig. Nakaawang ang labi niya, hindi makapagsalita. Mas lalo siyang kumilos ng ganyan. The more amused Jack was, remember our agreement. Hihintayin kita sa fog battlefield. Naniniwala ako na hindi ka sasalungat sa iyong mga salita. Tumingin si Jack kay Jimmy sa huling pagkakataon bago dinala si Rudy sa Cloud Valley, hindi na tinitigan muli si Jimmy. Pagtingin sa pag-alis ni Jack, lahat ay walang imak. Nanlaki ang mga mata ni Jimmy habang nagngangalit ang mga ngipin sa galit.
Sinabi ng taong iyon na maghihintay siya sa fog battlefield na umaasa siyang hindi sila babalik sa kanilang mga salita. Novel drama. Ano ang ibig sabihin ng taong iyon? Obvious naman na gusto siyang patayin ng tao. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit mas malakas ka ba kaysa sa lahat ng taga Small Tide Continent? Kabanata 3624. Nasa hangganan na ang galit ni Jimmy. Hindi niya gusto ang pagbabanta, ngunit wala siyang kapangyarihan sa harap ng isang napakalakas. Sari-saring emosyon ang sumalubong sa kanya, at lahat ng iyon ay dulot ng lalaking iyon. Babayaran niya ang lalaking iyon. Hindi niya hahayaang patuloy na magpakitang gilas ang lalaking iyon sa harapan niya. Ilang masasamang balak ang lumitaw sa kanyang isipan. Alam na niya kung paano niya sasabihin kay Case ang lahat. Kung alam ni Jack ang iniisip ni Jimmy, tiyak na hikayatin ni Jack si Jimmy. Iyon talaga ang gusto ni Jack. Nais ni Jack na ang mga eksperto ng kontinente ng pamamaga ng Tide ay lumabas lahat sa fog battlefield. Gusto niyang mag-iwan ng malalim na impresyon sa mga ito para manginig ang bawat mandirigmang naruroon kapag nakikita siya. Kailangan niyang maging masinsinan. Kapag naramdaman na talaga nila ang sakit ay titigil na sila sa pagtatangka sa kanya ng gulo. Iyon ay isang bagay na natutunan niya sa Whirling World. Sa isiping iyon, napangiti si Jack. Mula nang hamanin siya ni Case, nagsimula na ang kanyang sama ng loob sa kontinente ng namamaga. Ang pasukan sa Cloud Valley ay nabalot ng nagniningning at masiglang liwanag. Pagtingin ko sa paligid, walang iba maliban sa liwanag na iyon. Isa lang na may valley entrance pass ang maaring makapasok. Napatingin si Jack kay Rudy. Habang walang nakapansin, hinailan niyang muli si Rudy sa mustard seed. Sila ay ganap na nababalot ng liwanag, kahit saan sila magpunta ay mga ilaw na may iba't ibang kulay. Ang lupa ay hindi rin. Bawat hakbang niya ay parang anumang oras ay babagsak na siya. Lumapit si Jack para maramdaman ang paligid niya. Nararamdaman pa niya ang mga alon ng enerhiya na umiikot sa kanyang mga daliri. Ang hangin ay napuno ng iba't ibang anyo ng enerhiya. Ang enerhiya ay hindi kapani-paniwalang dalisay, na nabuo ng mga likas na batas sa kanilang paligid. Ito ang kapangyarihan ng mga batas ng mundo. Upang paikliin ang isang world avatar, kailangan niyang i-absorb ang lahat ng kapangyarihang iyon sa kanyang katawan, kontrolin ang enerhiyang iyon at tipunin ito sa paligid ng kanyang kaibuturan. Kailangan niyang kontrolin ang enerhiya at mag-ukit ng mga seal sa paligid ng kanyang core kasama nito. Ang unang yugto ng isang avatar sa mundo ay nangangailangan ng 76 na seal. Huminga ng malalim si Jack nang magsimula siyang bumuo ng mga seal. Isang soul burst ring ang lumitaw sa harap ni Jack. Ang enerhiya na nabuo ng mga batas ng mundo ay hindi dadaloy sa kanyang katawan. Kailangan niya itong kontrolin, dahan-daang ipasok ito. Unti-unting lumawak ang soul burst ring sa hangin, mabilis na naging 10 metro ang lapad. Ang napakalaking singsing ay nakapalibot sa maraming enerhiya na nabuo ng mga batas. Nakatuon si Jack sa kanyang sarili, gamit ang soul burst ring upang dahan-daang i-absorb ang enerhiya sa kanyang katawan. Basag. Naramdaman ni Jack na nagbitak ang kanyang mga buto. Ang mga enerhiya ay walang anyo, ngunit ang mga ito ay matigas at mabigat sa sandaling pumasok sila sa kanyang katawan. Dahan-dahan itong umabot sa kanyang dibdib, at naramdaman ni Jack na may napakalaking bato na dumidiin sa kanyang mga buto. Hindi nakayanan ng kanyang mga buto ang bigat at nagsimulang maglabas ng mga ingay. Namumuo ang sakit sa kanyang katawan. Nipatikip si Jack ng kanyang mga ngipin, agad na inilipat ang kanyang tunay na enerhiya upang itulak ang kaunting enerhiya. May limitasyon ang kanyang katawan. Hindi siya maka-absorb ng sobra sa isang beses. Ang enerhiya na kasing laki ng isang kamao ay naging kasing laki ng isang kuko. Hindi siya maaaring maging sakam. Ang enerhiya ay maingat na inilipat sa kanyang kaibuturan ni Jack. Agad na isinaaktibo ni Jack ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya upang iukit ang mga ron sa kanyang kaibuturan. Ang lahat ng mga mandirigma na pumasok sa Cloud Valley ay papasok sa isang nakahiwalay na espasyo. Hindi nila makikita o makikialam sa isa't isa. Nang mga sandaling iyon, nagdikit ang ngipin ni Case habang dahan-dahan niyang inilipat ang enerhiya sa kanyang katawan. Gumagamit lang siya ng Ultimate God Rank technique. Mas mababa ang enerhiya niya kaysa kay Jack. Kaya niyang kontrolin ang enerhiya na kasing laki ng isang kamao, ngunit kasing laki lang ng kuko ng daliri ang nagawa ni Case. Kabanata 3625. Gayunpaman, naramdaman niya pa rin na ang enerhiya ay napakabigat at mahirap kontrolin. Nang inukit niya ang mga selyo, pagod na pagod siya na basang-basa sa pawis. Kahit anong avatar ng mundo iyon, kailangan pa rin nilang mag-ukit ng 76 na seal. Sa sandaling iyon, nakaukit na si Case ng 13. Ang 13 seal na iyon ay may maraming kapintasan, ngunit hindi na iyon pinansin ni Case. Nais niyang pagtuunan muna ng pansin ang pag-ukit sa kanilang lahat.
Ang avatar ng mundo ay may natatanging punto dito. Kahit na 76 na mga selyo ang kailangang ukit, 57 lamang sa kanila ang kailangang gumamit ng isang world avatar. Siyempre, kung mas perpekto ang mga seal, mas magiging malakas ang avatar ng mundo. Gayunpaman, wala nang pakialam si Case kung gaano kaperpekto ang kanyang mga seal. Hanggat maaari niyang tiyakin na ang 57 sa mga selyo ay maaaring ito ay magiging kahanga-hanga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi ka ba papasok? Isang lalaking nakasuot ng itim na lalaki mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide ay tumingin kay Jimmy at sinabi. Ang lalaki ay maaaring mula sa parehong mundo, ngunit siya ay hindi katugma para kay Jimmy at sa iba pa. Isa lamang siyang inner disciple mula sa isang Holy Grade clan. Si Jimmy ay kabilang sa mas mataas na ranggo na piniling mga disipulo. Ang dalawa sa kanila ay parang isang opisyal at isang karaniwang tao. Huminga ng malalim si Jimmy. Ang kabilang partido ay nakapasok na sa Cloud Valley sa loob ng 2 oras. Dapat ay pumasok na rin siya sa Cloud Valley dahil may entrance pass siya. Gayunpaman, nakatayo si Jimmy sa pwesto, hindi gumagalaw habang nakatingin sa pasukan ng Cloud Valley, malalim ang iniisip. Pakiramdam ng lalaking nakaitim na damit ay may mali kay Jimmy. Gusto niyang humingi ng pabor ngunit nag-aalala siyang mali ang sasabihin niya. Tumaas ang isang kilay ni Jimmy at sinabing, hinihintay kong lumabas si Case para makapag-ayos tayo para sa hinaharap. Hindi nila kayang pakawalan ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay magdadala ng kapahamakan sa kanila. Hindi lang pinahiya ni Jack si Jimmy kundi pinagbantaan din si Jimmy. Sa husay ni Jack, hindi nila siya binitawan ng madali. Kailangan nilang patayin si Jack para walang masamang mangyari. Huminga ng malalim ang lalaking nakasuot ng itim, naramdaman ang hindi kapani-pani walang nakakatakot na ekspresyon ni Jimmy sa sandaling iyon. Si Jimmy ay mukhang isang demonyo na gumagapang lang palabas ng impyerno, at naghihintay ng kanyang biktima. Sa ilang sandali, tulungan mo akong ipakalat ang balita. Subukang makuha ang mas malakas na mga alagad. Kung wala silang mahalagang bagay, hilingin sa kanila na magmadali. Hindi natin mabitawan ang lalaking iyon, masyadong delikado. Masiglang tumango ang lalaking nakasuot ng itim. Napagtanto niya kung gaano rin kaseryoso ang sitwasyon. Si Jack ay parang isang bombang pang-time sa paningin ng kontinente ng pamamaga ng Tide. Matapos makuha ang order, hindi na siya nagdalawang isip habang tinitipon ang kanilang mga tauhan para ipakalat ang balita. Nanatiling nakatayo sa pwesto si Jimmy. Tumingin si Jimmy sa pasukan at bumulong sa sarili, sino ka? Walang paraan na ikaw ay isang taong hindi kilala. Aalamin ko talaga kung sino ka. Lumaban ka sa kontinente ng pamamaga ng Tide, kailangan mong bayaran ang presyo. Huminga ng malalim si Jack. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng 2 oras, nagawa niyang mag-ukit ng 3 selyo. Napakahirap lang. Kabanata 3626. Ang bawat isa sa mga seal ay binubuo ng higit sa 100 stroke. Kailangang kontrolin ni Jack ang enerhiya at dahan-dahang iukit ito ng stroke sa pamamagitan ng stroke habang tinitiyak na walang natitira sa gitna. Unti-unting lumipas ang oras, at pagkaraan ng 6 na oras, 10 seal lang ang nagawa ni Jack. Masyado lang mabagal. Upang makarating sa unang yugto, kailangan niya ng 76 na seal, at sa 10 seal lamang na inukit, siya ay 86 na seal ang layo. Pakiramdam niya ay isang hakbang pa lang siya sa mahabang paglalakbay. Pinahintulutan siyang magkamali sa mga selyo hanggat masisiguro niyang 57 sa mga ito ay maaaring gumana ng maayos, ngunit ayaw niya ng anumang pagkakamali. Hindi lang napagtanto ng iba kapag nagkamali sila dahil wala silang karanasan sa pag-ukit ng mga selyo, ngunit iba si Jack. Nakuha niya ang kanyang mga alaala, at ang 2 bayani ay mga nangungunang buhay mula sa isang mundo sa unang baitang. Tunay silang nakatayo sa tuktok at nabuo ang lahat ng 9 na yugto ng kanilang mga avatar sa mundo. Sa sobrang dami ng karanasan, sayang naman kung magkamali si Jack. Dumating ito sa ika-6 na araw, at sa wakas ay nagawa ni Case na bumuo ng unang yugto ng kanyang world avatar. Kahit na nagawa niyang mag-ukit ng 76 na mga selyo, halos hindi niya magawa ang 57 sa mga ito na nagtatrabaho. Gayunpaman, siya ay nasiyahan ng sapat. Isa pa, nasa limitasyon na niya. Ang pagkontrol sa enerhiya na nagmula sa mga batas na iyon ay hindi madali. Kailangan niya ng malakas na lakas mula sa kanyang sarili para kontrolin ito. Nang umalis siya sa Cloud Valley, naubos na ang enerhiya sa kanyang katawan. Nang mga sandaling iyon, tuluyan na siyang nanghina habang umiindayog sa kanyang hakbang, kailangan niyang huminto sa bawat hakbang para lang makahinga. Para siyang nagkasakit ng nakamamatay. Gayunpaman, gaano man kalubha ang kanyang pisikal na kondisyon, hindi ito makakaapekto sa kanyang mabuting kalooban.
Ano man ang mangyari, matagumpay siyang nakabuo ng isang world avatar, at ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa hinaharap ay tataas ng malaki kasama iyon sa kanyang mga bulsa. Pati ang bilis niya nadagdagan. Ang tanging pag-iisip ay labis na ikinatuwa ni Case. Bumalik sa panlabas na mundo, na puno ng ingay ang kanyang mga tainga. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik sa kanya, at unti-unti siyang nakabawi mula sa kanyang euphoria. Si Case ay isa sa mga malakas, kaya kailangan niyang panatilihin ang imaheng iyon. Para sa kanya, ang mga regular na mandirigma ay hindi karapat-dapat na panasan ang kanyang sapatos. Dahil siya ay makapangyarihan, hindi siya dapat magpakita ng isang imahe ng kanyang pagiging masyadong kalugod-lugod. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe. Gaano man siya kasaya, kailangan niyang mapanatili ang isang aloof image para maramdaman ng lahat kung gaano siya kahanga-hanga. Kaso labas na, Jimmy, tingnan mo. May boses mula sa malayo. Napatingin si Case at nakita si Jimmy na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya na nakakunot ang noo. Sumimangot din siya, baka sa mukha niya ang hindi kasiyahan. Of course, Jimmy needed to maintain his image as well, pero bakit ganoon ang tingin ni Jimmy sa kanya? At saka, nasaan ang brat na iyon? Bakit hindi niya nakita ang lalaki? Sinabi niya kay Jimmy na bantayan ang lalaking iyon bago siya pumasok sa Cloud Valley, at sisiguraduhin niyang magbabayad ang brat na iyon sa kanyang mga dos kapag nakalabas na siya sa Cloud Valley. Nais niyang magbayad ng mabigat na halaga ang hooligan na iyon at malaman ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa kontinente ng pamamaga ng Tide. Kabanata 3627. Nainasikaso nang maalala niya ang mukha ni Jack. Sa pagkainip, wala na siyang ibang hinangad kundi ang makitang muli ang lalaking iyon. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumunta si Jimmy kay Case na may pag-aalala sa mukha. Napakunot ang noo ni Kaso, parang may mali sa ekspresyon ni Jimmy. May nangyari kaya? Sa sandaling iyon, wala siya sa magandang kalagayan. Kahit na marami na siyang natamo, naubos na niya ang lahat ng tunay niyang lakas. Pakiramdam niya ay halos hindi niya napigilan ang sarili na makatayo. Masasabi ni Jimmy na mas mahina si Case at napalunok sa sasabihin niya. Inabot niya para suportahan si Case, ngunit hindi iyon pinansin ni Case sa sandaling iyon. Kumunat ang noo niya at nagtanong, "Where's that guy? Where's the masked guy? Don't tell me tumakas siya. Can't you even do something that simple?" Kaso galit na galit. Kung nakatakas ang lalaking iyon, hindi niya papakawala ng madali si Jimmy. Kung tutuusin, ininsulto at pinahiya siya ni Jack sa publiko. Hindi lamang iyon, ngunit kinutya rin ni Jack ang buong kontinente ng pamamaga ng Tide. Ang tao ay magbabayad ng isang mabigat na halaga para sa kanyang mga pagsalangsang, at titiyakin niya iyon, o ang kanyang galit ay hindi mapapawi. Naninigas ang mga labi ni Jimmy. Pinagalitan na siya ni Case nang lumabas siya. Nakaramdam siya ng inis, ngunit hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Kung tutuusin, ang mga kakayahan ni Case ay nandoon para makita niya, at si Case ay kapwa niya alagad din. Kahit anong mangyari, hindi siya makaganti. Kaso lalong nagalit nang makitang hindi sumasagot si Jimmy. He gritted his teeth and said, "Magsalita ka. Anong nangyari? Bakit mag-isa ka lang dito? Saan nagpunta ang brat na yon?" Huminga ng malalim si Jimmy. Hindi siya nawala. Hindi ko lang siya kayang itago dito. Nang sabihin niya iyon, naramdaman ni Jimmy na siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Ang mga bagay ay sumulong na sa antas na ito, at nadaman niya na walang magawa. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Hindi tulad ng sa pilitin niyang pinipigilan si Jack sa pagpasok sa Cloud Valley at hindi rin siya maaaring sumunod kay Jack. Pagkatapos ng lahat, kapag nakapasok ang sinuman sa Cloud Valley, ipapadala sila sa isang nakahiwalay na espasyo. Hindi sila makagambala sa isa't isa at hindi rin niya ito maaaring sundan, kaya't nakatanaw na lamang siya sa pagpasok ni Jack sa Cloud Valley, walang magawa. Kaso hindi alam ang nangyari, kaya mas lalo siyang nagalit nang marinig ang sinabi ni Jimmy. "What do you mean? Hindi mo siya mapipigilan? Paanong nangyari iyon? Kahit hindi mo siya ma-take, masusundan mo sana siya. Baka may magsumbong ka sa akin pagkatapos nito. This guy wouldn't have the guts to walk out of Cloud City. Walang rules outside of the city. Kung umalis siya, mahuhulog siya sa kamay natin." Umiling si Jimmy habang umiikot ang kanyang ekspresyon. Pakiramdam niya ay mali ang anumang sasabihin niya. Tutal, wala namang nakita si Case. Para kay Case, si Jack ay isang hamak na langgam na kanina pa nagyayabang. Kung wala ang mga alituntunin, aatake sana niya si Jack. Walang magawa si Jimmy. Hindi naman sa ganon. Hindi siya umalis sa lugar na ito, pero hindi ko rin siya masundan. Kaso mas naguluhan sa mga katagang iyon. Kung mayroon man, ang mga salita ni Jimmy ay nagsilbi lamang na lituhin siya. Ano nga ba ang nangyari? Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pasensya ni Case.
Kabanata 3628. Inayos ni Kaso ang sarili at sumimangot, malamig na sinabi, "What happened? Stop beating around the bush and tell me everything." Napaawang ang labi ni Jimmy habang pilit na inaalam kung ano ang sasabihin pagkatapos noon. Walang magawa niyang sinabi, "Pagkatapos mong pumasok sa Cloud Valley, nagpunta ang taong iyon para hamanin ang Killing Illusion Array. Kasama ko siya para makita ang mga resulta niya, ngunit tinanong niya ako kung gusto kong tumaya laban sa kanya. Magkompetensya kaming dalawa para makita kung sino ang nangangailangan ng mas kaunting oras." Napahiya lang si Jimmy sa mga sinabi niya, pero kinailangan niyang magsinungaling. Ayaw niyang malaman ni Case sa iba, kaya minabuti niyang ipaliwanag na lang ang lahat. Sabi ni Case with an exasperated look, "What? That guy wanted to bet against you. Hindi ba siya masyadong nag-overestimate sa sarili niya? Sino siya sa tingin niya? The Killing Illusion Array isn't something that easy to pass. Akala pa niya mas mabilis siya sa'yo. What a joke." Natarante si Kaso sa sinabi ni Jimmy, talagang iniisip kong nalinlang si Jack. Ang lahat ng ginawa ng lalaki ay tila mas baliw sa isang minuto. It was one thing to brag, but he even bet against Jimmy. Parang akala niya ay isang malakas na mandirigma na kayang lampasan ang lahat. Kaso mas naaliw siya habang nakikinig. Kung ang lalaking iyon ang nasa harapan niya sa sandaling iyon, tiyak na mabibigkas siya. Gayunpaman, may naramdaman kay Case. Napansin niyang naninigas ang ekspresyon ni Jimmy. Hindi ba dapat tinatawanan ni Jimmy ang kalokohang kasama niya? Bakit mukhang problemado si Jimmy? Kaso sumimangot. And what happened? What's with that expression? May sinabi ba yung guy na yun para ipahiya ka ulit? Iyon nga lang, walang ibinuga ang mga labi ng lokong iyon kundi lason. Kahit na makipagtalo sa kanya si Case, siya mismo ay muntik ng masagasaan. Napakalason ng mga salita ng lalaking iyon. Napahiya ba si Jimmy sa harap ng lahat? Huminga ng malalim si Jimmy, na tila ipinatawag niya ang kanyang desisyon. Pinahiya nga niya ako, pero nanalo siya sa huli. Ano? Kaso halos sumigaw iyon, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala, iniisip kung mali ba ang narinig niya. Ano ang sinabi ni Jimmy? Yung tipong, nanalo siya. Paano nangyari iyon? Huminga ng malalim si Kaso sabay hawak sa braso ni Jimmy. Anong ibig mong sabihin, nanalo siya? Nakapasa ba siya? Tumanggo si Jimmy. Kahit gaano siya nag-aatubili na sabihin iyon, kailangan niya. Itinulak niya ang kawalang kasiyahan sa kanyang puso. Siya ang nanalo. Mas mabilis siya kaysa sa akin. Nalampasan niya ang 6 na stage at nakuha ang Valley Entrance Pass. Hindi ko siya masundan. Alam mo rin ito. Sa Cloud Valley, maghihiwalay kami sa magkahiwalay na espasyo. Kahit pumasok ako, hindi ko siya masusundan. Kasalukuyan siyang nasa Cloud Valley na bumubuo ng kanyang world avatar. Ang bawat salita ni Jimmy ay parang isang strike ng pag-iilaw kay Case. Hindi siya makapaniwalang totoo ang narinig. Ang brat na iyon na 20% lang ang compatibility ay pumasa ng mas mabilis kaysa kay Jimmy. Kabanata 3629. Sa kabila ng pag-amin ni Jimmy, nadama ni Cose na ito ay masyadong surreal. Paano? Sino ang lalaking iyon? Ang lalaking iyon ay isang hamak na lalaki sa paningin ni Case. Ang alam lang niya ay magyabang. Huminga ng malalim si Case. Pakiramdam niya ay malapit ng mag-apoy ang kanyang mga mata. Sabihin mo ulit sa akin ang lahat. Walang nagawa si Jimmy kundi ulitin ang lahat. Sa wakas ay sigurado na si Kaso na wala siyang naririnig, na totoo nga ang lahat ng narinig niya. Kinagat niya ang ngipin habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Pakiramdam niya ay uminit ang buong katawan niya. Ang lalaking iyon na lumabas ng wala saan ay nagdudulot sa kanya ng gulo sa bawat harapan. Lalo na rin siyang nahihirapan. Akala ni Kaso ay madali lang siyang haharapin, pero sa totoo lang napakalakas niya. Mas malakas pa kay Jimmy. Nakakunot ang noo ni Jimmy sabay hawak sa braso ni Case. Kaso, kahit ano pa ang dapat nating kalimutan sa ngayon. Ang pangunahing bagay na dapat nating gawin ay mag-focus sa pag-iisip kung paano mapupuksa ang lalaking ito. He's a seed of disaster and is an enemy. As long as he get the chance, he'll seek revenge on us. We can't give him that chance. Nagliwanag ang mata ni Kaso. Tama si Jimmy, ang lalaking ito ay magdadala ng kapahamakan. Hindi nila maaaring hayaan siyang manatiling buhay. Kaso kailangan para maayos na planuhin ang lahat. Kailangan niya ng perpektong plano para matiyak na ang taong ito ay napatay sa Cloud City. Sa sandaling iyon, natapos na ni Jack ang 74 na seal sa Cloud Valley. Ang espasyo ay walang gabi o araw, at hindi niya pinapansin ang paglipas ng oras. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas at nakatuon lamang siya sa patuloy na pagbuo ng kanyang mga selyo. Sa kabutihang palad, gumamit siya ng Storm God Rank technique na naging mas madali para sa kanya na kontrolin ang enerhiya.
Napakaraming karanasan din niya sa kanya, kaya mabilis niyang matukoy ang anumang pagkakamali. Sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagsusumikap, walang isang selyo ang nagkaroon ng kapintasan. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon, natapos na ang huling selyo. Sa sandaling iyon, si Jack ay may 76 na avatar seal na kumikinang sa isang malabong gininto ang glow sa loob niya. Huminga ng malalim si Jack, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Matapos ang lahat ng kanyang pagsusumikap, ang mundo avatar na kanyang nabuo ay malapit sa pagiging perpekto. Ang kanyang avatar ay nagawang ilabas ang buong puwersa nito. Makakalabas na siya sa wakas. Dahan daw ang bumangon si Jack, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga buto ay gumawa ng mga tunog na pumuputok. Sa tila matagal na pagkakaupo, nanigas na ang kanyang katawan. Napangisi si Jack. Matapos magtrabaho ng husto sa mga nakaraang araw, sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang gantimpala. Ang isang world avatar na may Storm God rank technique ay nangangahulugan na siya ay halos walang kapantay sa whirling world. Sa sandaling umalis siya sa Cloud Valley, sa wakas ay napagtanto niya na ang pasukan at ang labasan ay nasa parehong lugar. Muling napuno ng ingay ang kanyang mga tainga, at naramdaman ni Jack na kababalik niya sa sibilisasyon. Napakaraming tao ang nasa harapan niya habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa utos na kinuha nila ang Killing Illusion Array na nagluluksa sa kanilang mga pagkabigo. Ang lahat ng iyon ay wala ng kinalaman kay Jack. Nalampasan niya ang hakbang na iyon, lumipat sa susunod na yugto. Napangiti si Jack habang tinatanggal ang lahat ng iniisip. Ang kanyang susunod na layunin ay ang Fog Battlefield. Hindi niya alam kung naghihintay sa kanya ang mga iyon doon. Sa sandaling iyon ay nag-flash sa kanyang isipan, isang hindi magandang boses ang narinig. Lumingon si Jack at nakita ang isang pamilyar na mukha. Naroon si Case, kasama sina Octavius at Jimmy sa likod niya. Kabanata 3630. Hindi lang ang tatlong pamilyar na mukha na iyon. Sa masusing pagsisiyasat, may iba pang mga mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide sa likuran nila. Naglakad silang tatlo kay Jack, nakaharang sa daraanan niya. Napangisi si Jack dito, at iniisip niya kung may nagbabantay sa kanya mula sa itaas. Iniisip lang niya kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan para mahanap ang mga taong iyon, pero nandoon sila, naghihintay sa kanya at pinipigilan pa siya sa kanyang lakad. Tiningnan ni Kaso si Jack na hindi na nandidiri ang ekspresyon. Ito ay isang komplikado at seryosong hitsura, na parang ibang tao si Jack. Huminga ng malalim si Case. Naaalala mo pa ba yung sinabi mo kanina? Tumango si Jack. Siyempre ginawa niya, at napakalinaw doon. Lahat ba kayo ay nagpaplano na sumali sa Fog Battlefield kasama ako? Kaso naningkit ang mga mata niya habang binibigyan niya ng once-over si Jack. Sa totoo lang, sinisikap niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Jack sa kanilang lahat. Naghintay sila dito dahil gusto nilang makilahok sa Fog Battlefield, gamit ang pagkakataong maalis ang isang banta. Inipon nila ang lahat ng kanilang pinakamalakas para harapin si Jack ng magkasama. Akala niya ay naisip ni Jack na naghihintay siya doon kasama ang lahat ng mga taong iyon para kay Jack. Hindi ba dapat matakot si Jack sa sandaling iyon? Bakit parang excited pa siya? Para bang wala silang kwenta? Nagdilim ang ekspresyon ni Kaso. Alam niya kung gaano kalakas si Jack, at hindi na niya ito kayang pagtawanan dahil sa pagiging ignorante na tanga. Parang sobrang confident lang ni Jack. Kahit na nakita silang lahat na nagtutulungan, si Jack ay tila hindi natakot. Mukhang nagawa rin niyang bumuo ng isang world avatar sa Cloud Valley at ang iniisip lang ay nakakabigo na si Case. Kung mas malakas si Jack, mas nag-aalala si Case. Kaso gustong patayin si Jack sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Case at sinabing, parang wala ka namang takot. Kahit 20 kalahok lang sa Fog Battlefield, marami kami at isa lang kayo. Hindi ka ba natatakot? Ganun ka ba ka-confident na harapin ang marami sa amin? Sa totoo lang, hindi niya dapat tinanong iyon. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang kalamangan. Kung tatanungin niya iyon, posibleng umalis na lang si Jack at hindi na sila papasok sa Fog Battlefield. Wala na silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, hindi sila maaaring lumaban dito at hindi rin nila maaaring pilitin ang sinuman sa Fog Battlefield. Gayunpaman, mukhang natuwa si Jack, at kinasusuklaman ni Case ang pagharap sa mga ganoong ekspresyon. Napangisi si Jack habang nakatingin sa tatlo ni Case at ang iba pang nasa likuran nila. Lahat sila ay tila mga mandirigma na higit sa karaniwan, ngunit walang pakialam si Jack. Nagtaas siya ng kilay. Inaasahan mong matatakot ako sa inyo. You're not worthy. Ang sinabi ni Jack ay parang isang sampal sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga ekspresyon ay mabilis na nagbago. Ano ang sinabi ng lalaking iyon? Hindi sila karapat-dapat. Iyon ay isang direktang insulto sa kanilang karangalan. Wala ni isa sa kanila ang mananatiling kalmado.
Nagmamadaling sumugod si Octavius, tinitigan si Jack at parang gusto niyang punitin si Jack. Anong sabi mo? Hindi kami karapat-dapat. Sa tingin mo ba hindi ka namin mapapatay gamit ang mga numero namin? Sino ka sa tingin mo? Kahit isang Diyos ay yuyuko sa aming lahat. Kabanata 3631. Napangisi si Jackie nang binaril niya si Octavius, na halatang nasa estado ng hindi maibabalik na galit at mukhang sasabog anumang oras, isang liwanag na nakasisilaw. Galit na sabi ni Jack, gawa ba sa mush ang utak mo? Napakarami sa inyo ang nagtutulungan, kaya siguradong seryoso ako dito, pero hindi mo man lang ako matatakot. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ang Fog Battlefield? Ulap kung saan-saan, nakakapagpapahina ng iyong pakiramdam. Kapag pumasok ka, parang may piring sa mata mo. Wala kang makikitang higit sa 10 metro ang layo mula sa iyo. Ni hindi nga kayo makakapagtrabaho ng magkasama. Sa karamihan, magiging dalawa kayo laban sa akin, though you're all hardly worth fretting about. You won't be of any threat to me at all kung kayong dalawa lang, kaya hindi kayo karapat-dapat. Si Jack ay naging tapat lamang sa kanyang sarili. Akala nga niya nandoon lang sila bilang kanyen sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Jack, lahat sila ay tila sasabog na sa galit. Gusto nilang labanan si Jack hanggang sa kamatayan sa sandaling iyon na parabang sila ay labis na nainsulto. Sa kasamaang palad, si Jack ay nagsasalita lamang ng totoo. Kaso pulang-pula sa galit. Siya gritted kanyang ngipin habang siya ay tumingin sa Jack, ang kanyang mga eyeballs nagbabantang lalabas sa kanilang mga sockets. Halata naman kung gaano siya galit. Gayunpaman, inabot niya at hinawakan ang braso ni Octavius, hinaila ang lalaki pabalik. Walang kabuluhan ang patuloy na pakikipagtalo dito sa kanya. Dahil minamaliit niya tayo, gagamitin natin ang ating kakayahan para turuan siya ng leksyon. Ang Fog Battlefield ay nasa silangang bahagi ng lungsod. Ang napakalaking plaza na kinaroroonan nito ay mukhang hindi kapani-paniwalang maluho. Kung ikukumpara sa iba pang mga lugar kung saan may mga hamon, mayroon itong mas kaunting mga tao. Gayunpaman, bawat mandirigma na pumupunta sa plaza ay may mamamatay tao na aura sa kanilang paligid. Para silang mga general na dumaan sa maraming digmaan o mga asasin na dumaan sa buhay at kamatayan. Bawat isa sa kanila ay parang papatay ng tao sa susunod na sandali. Ang Fog Battlefield ay nangangailangan ng 20 challengers para magsimula. Bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng skeleton badge. Pagkatapos pumasok sa Fog Battlefield, wala nang anumang mga patakaran, magagawa ng mga tao ayon sa gusto nila. Maaari nilang patayin ang kanilang mga kalaban kung kailan nila gusto, at kabaliktaran. Ang bawat mandirigma na pumasok sa Fog Battlefield ay hindi kapani-paniwalang tiwala sa kanilang sarili. Pakiramdam nila ay marami silang magagawa sa Fog Battlefield na pumatay ng maraming kalaban para makuha ang mga skeleton badge. Ang mga skeleton badge ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung mas maraming badge ang isa, mas mahalaga ang mga reward na matatanggap. Mayroon lamang isang paraan upang makakuha ng skeleton badge, na patayin ang taong mayroon nito at kunin ito sa kanila pagkatapos. Walang mga regulasyon sa kung gaano karaming tao ang makakaligtas sa Fog Battlefield. Ang tanging kondisyon na itinakda sa bato ay ang mas maraming skeleton badge na mayroon ng isa, mas magiging maganda ang kanilang mga reward. Iyon lamang ang napukaw ng marami sa mga naghahaman sa pananabik. Kaya naman, ang lahat ng mga mandirigma na nakatayo sa plaza at gustong lumahok ay puno ng layuning pumatay. Lahat sila ay mukhang magsisimula ng patayan anumang oras. Sa pagkakataong iyon, isang lalaking pula ang buhok ang hinaila pabalik ng isang lalaking bilog ang mukha sa gilid ng plaza. Nababaliw ka na ba? Alam mo kung anong uri ng lugar ito. Lahat ng tao dito ay baliw, at narito ka sa labas na sinusubukan mong labanan ang isang grupo ng mga baliw. Kakainin ka lang ng buhay. Dapat lang na makilahok tayo sa ilan. Normal na hamon. Pinipilit ng lalaking pula ang buhok na makawala, ngunit ang isa ay mahigpit ang pagkakahawak na pumihil sa kanya sa pag-alis. Kabanata 3632. Kumaibot ang labi ng lalaking pula ang buhok. Ito ay Heaven Spirit Grass. Ang ika-13 disipulo ay nakakuha ng Heaven Spirit Grass na may 5 skeleton badge lang. Isa itong holy grade item, ngunit madali itong nakuha. Kahit sa outside world, it's worth at least 70 million spirit crystals, what more sa whirling world. Alam mo ba kung magkano yan? Higit pa sa lahat ng meron ako. Ang 70 milyong spirit crystal ay 70 buong piraso ng purple gold. Maaaring hindi masyadong malaki ang bilang na iyon sa paningin ng mga nasa itaas ng food chain, ngunit ito ay isang malaking halaga. Pagdating sa mga mandirigma na higit sa karaniwan, ito ay isang hindi kapani-paniwalang figure. Karamihan sa mga mandirigma sa antas na iyon ay maituturing na napakayaman kung mayroon silang 20 o 30 milyong mga kristal na espiritu.
Karamihan sa mga regular na mandirigma ay wala man lang 10 milyon. Hindi nakapagtataka na ang lalaki ay labis na nasasabik sa lahat. Kumunat ang noo ng lalaking bilog ang mukha. Huwag mong kalimutan, maswerte lang siya na nakakuha siya ng 5 skeleton badge. Nagkataon na natisod siya sa ilang malalakas na mandirigma na nag-aaway at nagtago sa gilid para samantalahin ang sitwasyon. Kung hindi dahil doon, hinding-hindi niya magagawang talunin ang 5 kalaban gamit ang kanyang husay. Ganoon din ang naramdaman niya. Nakalimutan mo na ba? Ang sino mang papasok sa fog battlefield ay handang lumaban habang nakataya ang kanilang buhay. Kahit na makaligtas ay isang bagay na maswerte. Ang lalaking bilog ang mukha ay tila nagsasalita mula sa kanyang puso. Ang lahat ng mga mandirigma na pumasok sa fog battlefield ay may lubos na tiwala sa kanilang sarili. Sila ay may pinakamataas na hangarin na pumatay at wala doon upang makipaglaro. Napakadaling mawala ng buhay doon. Gayunpaman, hindi kumikibo ang lalaking pula ang buhok. Pilit siyang humiwalay, sa wakas ay nagawa niyang makatakas. Kumunat ang noo niya at sinabing, alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, ngunit nakapagdesisyon na ako. Sasali ako sa fog battlefield. Alam ko ang aking mga limitasyon, at hindi ko ipipilit ang aking kapalaran kung sakaling makaharap ako sa isang taong makapangyarihan. We're surrounded by fog that cut off our senses anyway. As long as I'm fast enough and hide within the fog, wala silang magagawa kahit gusto nila akong patayin. Don't worry. I'll always priority my life. I'm going in to get lucky, not to kill myself. Nagsalita ang lalaking pula ang buhok na parang madali lang, ngunit pakiramdam pa rin ng lalaking bilog ang mukha ay nawala ng malay ang kanyang kasama. Kung ganoon lang kadali, marami sa mga regular na mandirigma ang humakbang pasulong upang hamanin ang fog battle. Kailangan lang nilang maghanap ng anumang madaling pakinabang, gayon paman. Walang magawa ang lalaking bilog ang mukha, umiling at nagpas siyang huwag makipagtalo. Alam niyang walang kabuluhan ang anumang sasabihin niya. Magagawa lamang niyang ipagdasal ang tagumpay ng kanyang kapwa-alagad na huwag siyang makatagpo ng sinumang malakas na pumatay sa kanya sa isang iglap. Biglang, look, di ba kaso? Sigaw ng isa sa mga taong naroroon, at marami ang naakit sa sigaw. Nang tumingin sila sa tinutukoy ng taong iyon, nakita nila ang 21 taong naglalakad mula sa malayo. Sa 21 tao na iyon, si Case ay nakatayo sa harap patungo sa kanan. May ilan pang pamilyar na mga mukha na medyo kilala ng mga tao doon, ngunit hindi sila kilala dahil kamangha-mangha silang sanay ngunit para sa katotohanan na hindi sila dapat magalit. Anumang salungatan sa kanila ay haantong sa maraming gulo. Napakunot naman ang noo ng iilang tao nang makita si Case at agad na naglakad papunta sa kanto, ayaw masyadong malapit sa grupong iyon. Kaso naglabas ng smirk nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat. Nakangiti siya, mukhang masaya sa sarili. Kabanata 3633. Natuwa si Case sa sobrang kaba ng mga tao sa paligid niya, at napuno siya ng pride. Ang mahina ay marunong lamang matakot sa malakas, at siya ay kinatatakutan dahil siya ay malakas. Tumingin siya kay Jack na may pagmamalaki. Nang maramdaman ang titig ni Case, walang magawa ang mga labi ni Jack. Ang lalaking ito ay walang kamalayan sa sarili. Naalala siya ng lahat hindi dahil malakas siya kundi nakakainis siya. Wala sa mga mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga ang may tunay na karangalan. Para lang silang pukyutan. Sa sandaling ma-provoke ang isa sa kanila, aatake ang buong kaeg. Hindi gusto ng mga tao ang gulo at natural na panatilihin ang kanilang distansya, ngunit naniniwala si Case na iginagalang siya. Naramdaman na lang ni Jack na nagbibiro si Case. Kaso tinuwanan pa si Jack, may sira daw sa ulo ni Jack, pero parang ang kaso, vice versa. Hindi mapakali si Jack na aliwin si Case, at nagpatuloy siya sa panunood sa harapan. Kaso nagalit sa ekspresyon ni Jack. Kakakompose lang niya sa sarili niya, pero nabalisa na naman siya. Nagdesisyon siya na siguraduhing magpakitang gila sa harap ni Jack. Kailangan niyang malaman niya kung gaano siya kagaling. Siya scoffed at mabilis na lumakad pasulong, going to register his name. Lahat ng tao sa paligid ay parang natangay ng malakas na hangin habang naglalakad si Case. Agad namang gumawa ng paraan ang lahat ng nakatayo sa gitna para kay Case. Pumasok si Case na parang hari, pakiramdam niya ay royalty siya, at naglakad siya papunta sa registration area. Napaawang ang mga labi ni Jack sa sobrang galit, iniisip sa sarili kung gaano katanga si Case. Walang pakialam ang caretaker sa registration area kung sino man ang nandoon. Gagawin lang nila ang kanilang trabaho sa pagpaparehistro ng mga taong may patag na mukha. Sa kabutihang palad, ang huling fog battlefield ay katatapos lang, 20 sa kanila ang pumasok, at 2 lang ang nakaligtas. Ang isa sa kanila ay may 11 skeleton badge habang ang isa ay may 7. Nakuha nila ang ilang mga kamangha-manghang bagay bago sila umalis, maliwanag na nasisiyahan sa kanilang sarili.
Ang kayamanan na natanggap ng isang tao ay itinuturing na isang pribadong bagay, at ang mga nanalo ay maaaring pumili kung ipahayag o hindi ang kanilang mga gantimpala. Pinili ng dalawang iyon na huwag sabihin kahit kanino ang kanilang nakuha, ngunit halata sa kanilang mga ngiti na may nakuha silang kamangha-manghang bagay. Ang dahilan kung bakit tila maraming tao ang nakakaalam tungkol sa mga kayamanan doon ay dahil ito ay inihayag ng mga nanalo o nalaman nila ito mula sa kanilang mga kapwa-alagad. Kahit na walang maraming skeleton key, ang mga reward ay malaki pa rin ang halaga. Iyon lang ay nakakaakit ng maraming tao. Pagkatapos ng isang labanan, marami pa rin sa kanila ang nag-aalangan, iniisip kung dapat ba silang mag-sign up o hindi. Si Case ang unang nag-sign up, habang si Jack at ang iba ay sumunod sa likod. Sa una, lahat ay nakatuon sa kaso. Nakalimutan ito ng ilang mandirigma na gustong mag-sign up nang lumitaw si Case. Kaso at ang iba pa ay baka nakakainis na mga bubuyog pero malakas pa rin siya. Maaari niyang ituring ang kanyang sarili bilang isang nangungunang mandirigma, kaya nag-aalala ang lahat sa kanyang mga kakayahan. Kaso ay napakaraming iba pang mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide na kasama rin niya. Sobrang nagkakaisa sila, halatang may pinaplano sila. Sa sandaling iyon, ang ilan sa kanila ay nagsimulang mapansin si Jack. Si Jack ay nagsuot ng mga regular na damit na walang anumang marka ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, na nangangahulugan na si Jack ay mula sa isang ikatlong baitang mundo. Ang isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo ay talagang namumukod tangi sa napakaraming mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo. Higit pa rito, ang pagkakakilanlan ni Case at ng iba pa ay agad na naging dahilan upang maiugnay ng lahat ang lahat. Sino ba itong taong ito? Bakit siya nagpapapirma kay Case at sa iba pa? Isa ba siya sa mga kampon nila? Kabanata 3634. Paano siya naging subordinate nila? May bumaril pabalik. Gamitin mo nga ng konti ang utak mo dito. Anong asong mukhang mas proud sa may-ari nito? Mula nang makita natin ang lalaking ito, hindi man lang niya sinulyapan si Case. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ang isang subordinate na gawin iyon? Pagkasabi ng taong iyon, medyo tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon. Walang sinabi ang lalaking nakamaskara sa buong oras na para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang kalmadong pag-uugali na iyon ay hindi isang bagay na mayroon ng isang subordinate. Dahil hindi siya subordinate, sino siya? Masyadong malalim ang impresyon ng swelling Tide continent sa ibang mga mandirigma. Palagi silang magkadikit at bihirang makipag-ugnayan sa ibang mga mandirigma. Sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa sinumang tagalabas, kahit papaano ay may mga salungatan. Ang taong iyon ay maaaring maging isang kaaway ng pamamaga ng kontinente. Ang kaisipang iyon ay naglaro sa isipan ng ilang tao, at lahat sila ay dahan-daang nadama na ang mga lalaking ito ay tila nag-aaway. Maging ang lalaking pula ang buhok ay hindi na interesadong kausapin ang lalaking bilog ang mukha. Naglakad siya papunta sa gitna ng karamihan, nakatingin kay Jack at sa iba pa. May kabuuang 16 sa kanila ang nagparehistro, at 15 sa kanila ay mula sa kontinente ng pamamaga ng Tide at may kapansin-pansing galing. Tanging si Jack ay mula sa ikatlong baitang mundo, Hestia. Si Jack ay tila walang pakialam sa sitwasyon. Para bang hindi banta sa kanya ang 15 mandirigma. Habang nagkakaganyan si Jack, mas lalong nadidismaya si Case. Masyadong magaling umarte si Jack. Kahit na isa ito sa mga mandirigma na nasa tuktok, iisipin pa rin nila ito bago humarap sa 15 pang mandirigma. Pagkatapos ng lahat, kahit na may espesyal na katangian ng Fog Battlefield, hindi sila mga idiot. Natural na nakaisip sila ng maraming plano para harapin ang kanilang kalaban. Ang sino mang may kaunting katalinuhan lamang ay malalaman iyon. Si Jack ay tila hindi isang taong walang laman ang ulo, kaya naramdaman ni Case na alam ito ni Jack. Gayunpaman, pinilit ni Jack na gumawa ng isang aksyon hanggang sa katapusan. Kaso nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nandidiri sa kukulaitan ni Jack. Sino siya sa akala niya? Akala ba niya lolokohin ang facade niya ang iba dahil lang sa mukha niyang walang pakialam? Nang pumayag si Jack na pumunta sa Fog Battlefield kasama silang lahat, naramdaman ni Case na parang may mali sa kanya. Tumanggi siyang maniwala na si Jack ay wala sa ilalim ng anumang presyon kahit na kapag nahaharap sa 15 sa kanila. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi lamang magaling at nagpapanggap, ngunit naglalagay din ng isang palabas. Kitang-kita niya ang excitement sa mukha ni Jack kanina. Pagharap sa 15 kalaban, nagawa pa niyang magmukhang excited. Paanong hindi iyon basta gawa? Kahit sa sandaling iyon, nanatiling nakaplaster ang ekspresyong iyon sa kanyang mukha. Kahit na ang mga nakapaligid sa kanila ay hindi makakita ng anumang mga kapintasan sa akto. Nagtataka pa nga sila kung si Jack ay bahagi ng pamamaga. Ang grupo ng Tide Continent na maaaring magpaliwanag sa kanyang kalmadong kilos.
Kaso ngumuso habang lumalabas ang galit sa mga mata niya. Bigla siyang nagsalita ng malakas, "Is it really worth dying for your honor and dignidad?" Matagal niyang pinigilan ang mga salitang iyon, nag-aalala na baka pagsisihan ni Jack ang kanyang desisyon. Gayunpaman, nakatakda na ang lahat. Dahil nag-sign up si Jack, hindi na makakatakas si Jack. Wala nang dapat ipag-alala si Case. Kabanata 3635. Higit pa rito, lubos niyang kinasusuklaman ang hitsura ni Jack na walang pakialam. Walang magawa ang mga labi ni Jack. Lumingon siya para tingnan ang sign-up sheet, at napansin niya na silang 16, kasama ang kanyang sarili, ang tanging nag-sign up. May 4 na bakanteng pwesto na dapat punan bago sila makapagsimula, at kung walang mag-sign up, mapipilitin silang maghintay. Kung hindi niya papansinin ang lalaking iyon, magpapatuloy siya sa paggawa ng kaguluhan. Kahit ayaw mangabala ni Jack ay wala siyang magagawa. Malamig na sabi ni Jack, "Stop living in your own fantasies. How would you know what I'm thinking? What's this talk about dignidad? It's all just your imagination. Do you think you're worthy of me put my life on the line for my dignidad?" Ang grupo ng mga tao na iyon, lalo na si Case, ay sobra ang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Akala nila hinahamon lang niya ang mga ito dahil ayaw niyang mapahiya. Para bang napaka-importante nila. Sa totoo lang, ginawa lang ito ni Jack dahil gusto niyang magkaroon ng higit na hamon sa Fog Battlefield. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging walang tigil na pagpatay kapag nagsimula na ang Fog Battlefield. Kung ito ay magiging isang panig na pagpatay, kung gayon ito ay magiging sobrang boring. Gusto ni Jack na hamanin ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan, kaya naman nakipagpustahan siya kay Jimmy sa simula. Nais niyang pukawin ang pagkauhaw ni Jimmy sa paghihiganti upang maubos ni Jimmy ang lahat ng kapangyarihan ng kontinente ng pamamaga ng Tide upang harapin siya sa Fog Battlefield. Siyempre, hinding-hindi nila mahulaan ang totoong intensyon ni Jack. Susubukan lang nilang unawain ang mga kilos ni Jack gamit ang kanilang sariling mga pag-iisip. Sa kanilang mga mata, si Jack ay nagpapanggap lamang na mas malaki kaysa sa kung ano siya at isang matigas ang ulo na mule. Ang mga salitang iyon ay higit pa sa sapat upang sabihin sa lahat ng tao sa kanilang paligid kung ano ang nangyari. Medyo nagtataka silang napatingin kay Jack. Humigit kumulang 2/3 sa kanila ang nadama na si Jack ay nabaliw na lumaban sa pamamaga ng kontinente ng tubig. Higit sa lahat, 15 sa kanila ang kaharap niyang mag-isa. Ito ay walang katotohanan. Gaano man siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan, walang paraan na dapat niyang gawin iyon. Kahit na may makapal na ulap sa paligid ng larangan ng digmaan, hindi pa rin ito isang garantiya na hindi siya makikipaglaban sa sinuman kung saan hindi siya magiging dehado sa dami ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos, magkakaroon lamang ng walang katapusang gulo. Ilang tao ang umalis sa Cloud City para lang maiwasang ma-target ni Case. Walang inaasahan na babalik si Case at nakipag-away siya sa iba ng napakabilis. Ito ay baliw. Nakita nilang lahat na ang tono ni Jack ay kalmado rin. Parang walang 15 kalaban si Jack sa kanyang harapan, kundi 15 langgam na anumang oras ay kaya niyang patayin. Nagsimulang magbulungan ang karamihan. Sa tingin mo ba ang taong ito ay gumagawa ng isang aksyon, o siya ay may sapat na kasanayan upang labanan ang 15 tao? Halata namang umaarte siya. Kahit na ang pinakamalakas na mandirigma mula sa second grade worlds ay mag-iisip bago makipaglaban sa 15 kalaban na lahat ay above average. Walang mag-iinarte na parang walang panganib na ginagawa ng lalaking ito. Parang wala sa kanya ang 15 lalaki. Kabanata 3636. Tama ka, ngunit iniisip ko pa rin na ang lalaki ay dapat na lubos na sanay. Maaaring siya ay makalabas ng ligtas at maayos. You should shut your mouth right now. Where do you think you are? Hindi mo ba alam kung kamusta si Case? Things will not end well for anyone who offends him. That guy is so rude as well. Galit na si Case. There's no way Case would let that guy leave. Feeling ko, hindi lang nag-iinarte yung nakamaskara. Kung siya, hindi siya magkakaganito. Feeling ko, hindi siya naglalabas ng aura ng may tinatago. Sa halip, si Case yung feeling na nawawalan siya ng kontrol sa sarili niya. Nanlaki ang mga mata ni Kaso habang tinitigan ng masama si Jack. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang libong beses na sana namatay si Jack. Hindi lang din siya ang nakatingin kay Jack ng ganoon. Ang ibang kasama niya ay nakatingin din kay Jack na may hawig na ekspresyon na parang gusto nilang putulin si Jack. Nakasanayan na ni Jack na magkaroon ng ganyang itsura. Simula nang dumating siya sa Whirling World, nakakakuha siya ng mga tinging iyon kahit 5 beses sa isang araw. Pakiramdam ni Octavius ay saysabog na siya sa galit. Sa tuwing nakikita ni Octavius kung gaano kalmado si Jack, naiinis siya. Medyo marami na ang nang-insulto sa kanila noon, pero sa tuwing magkasama sila, laging natatakot ang mga iyon.
Hinding-hindi sila mananatiling ganoon katahimik. Gayunpaman, ang taong ito ay ganap na naiiba. Parang wala silang ginawa o sinabi na makakaapekto sa lalaking iyon. Yung tipong tinatrato sila na parang hangin lang. Wala siyang pakialam sa mga ito. Gustong-gusto ni Octavius na makita ang mga taong nanakit sa kanila na nahulog sa takot. Gayunpaman, ang taong ito ay napakahusay sa patuloy sa kanyang kilos. Mula pa sa simula, siya ay kalmado at nakolekta na ikinagalit ni Octavius. Siya clenched his teeth and told Jack, "Brat, keep put on an act. You won't be able to keep it up for that long. You'll realize the consequences of everything you did." Nakataas ang isang kilay ni Jack sa pagkaasar habang nakatingin sa galit na ekspresyon ni Octavius. Naramdaman lang niya na ito ay hindi kapani-paniwalang nakakaaliw. Napangiti si Jack at mahinahong ngumiti, sana ay makilala mo na kita sa sandaling magsimula ang laban. Tingnan natin kung maaari kang magpatuloy sa pagsasalita ng ganito. Ang tono ni Jack ay hindi kapani-paniwalang kalmado, ngunit napuno ito ng kumpiyansa na nagpatigas kay Octavius. Malamig siyang ngumuso habang sumisigaw ng buong lakas, "Huwag kang mag-alala, sa huli ikaw ang iiyak." Parang wala siyang tiwala sa lahat ng sinabi niya iyon. Kinasusuklaman man niya ang taong iyon, hindi niya maaaring baliwalain ang kakayahan ng taong iyon. Kung hindi sila makakapagtipo ng 15 lalaki upang harapin ang isang tao lamang. Kung ito ay isang diretsong laban, wala sa kanila ang nagkaroon ng magandang pagkakataon maliban kay Case. Gayunpaman, magtatapos ang lahat sa maulap na larangan ng digmaan anuman ang mangyari. Walang paraan na mabubuhay ang lalaking iyon. Napabuntong hininga si Jack, ayaw na niyang pakialaman pa sila. Malamig niyang sabi, "Dahil malaki ang tiwala mo sa akin na kaya mo akong patayin, hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang ngayon? Sa tuwing magsasalita ka, parang may ibang lamok na umuugong sa tenga ko. Nakakainis talaga." Galit na galit ang 15 lalaking iyon nang marinig nila ang sinabi ni Jack. Yung tipong talagang maingay sila parang lamok. How dare niya? Marami sa kanila ang gustong sumugod sa galit, ngunit pinigilan sila ni Case. Kabanata 3637. Napalingon si Caso sa mga kapwa niya disipulo, tama na. Walang pakinabang ang pagtatangkang makipagtalo sa lalaking ito. Dahil napaka-confident niya, gamitin natin ang kakayahan natin para ipakita sa kanya kung gaano kabiro ang tiwala niya. Magpatuloy tayo sa larangan ng digmaan. Malinaw na naramdaman ni Caso kung gaano kahusay magsalita si Jack noon. Para sa lahat ng sasabihin ni Case, ibabalik ni Jack ang 10 pangungusap. Higit pa rito, lahat ng sinabi ni Jack ay tatama sa kanya kung saan siya ang pinakamahina. Labis itong ikinagalit niya. Ipapahiya lang nila ang sarili nila kung itutuloy nila ang pagsasalita doon. Magkakaroon pa rin sila ng oras para pahirapan si Jack mamaya. Gagamitin nila ang kanilang kakayahan para turuan siya ng leksyon. Gusto nilang ipakita sa kanya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang mga mandirigma doon ay tumingin kay Jack bago tumingin sa iba pang 15. Medyo marami sa kanila ang talagang nag-aabang kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Nakakalungkot lang na karamihan sa kanila ay walang lakas ng loob na sumali. Ang pagsali sa fog battlefield sa ganitong uri ng sitwasyon ay maglalagay lamang sa kanila sa isang mapanganib na lugar ng walang dahilan. Kapag nagsimula na ang bakbakan, baka kaladkarin papasok ang mga nanunood lang. Ang maulap na larangan ng digmaan ay hindi isang lugar upang panoorin ang mga bagay. Ang lahat ay isang kaaway sa sandaling sila ay tumuntong sa lugar. Lahat ay makakatanggap ng skeleton badge kapag sila ay sumali sa fog battlefield. Nangangahulugan ang bawat karagdagang badge na magiging mas mahalaga ang kanilang mga reward. Sa pag-iisip na iyon, lahat ng pumasok sa fog battlefield ay gagawin ang kanilang makakaya upang patayin ang kanilang mga kaaway. Nagdikit ang ngipin ng lalaking pula ang buhok. Tiningnan niya ang lahat ng nangyayari at nagdesisyon. Dumiretso siya sa registration area. Gayunpaman, muli siyang pinigilan ng lalaking bilog ang mukha. Akala talaga ng lalaking bilog ang mukha ay baliw ang lalaking mapula ang buhok. Kahit na gusto niyang hamanin ang fog battlefield, dapat ay hinahamon niya ito sa tamang oras. Hindi ba niya nakita ang hidwaan sa pagitan ng lalaking nakamaskara na iyon at ng mga mandirigma mula sa kontinente ng pamamaga? Galit na sabi ng lalaking bilog ang mukha, "May problema ba sa iyo? Gusto mo bang sumama sa ganitong sitwasyon? Sawa ka na bang mabuhay? Gusto mo na lang mamatay, di ba?" Kumunat ang noo ng lalaking pula ang buhok, gustong itulak ang lalaking bilog ang mukha. Gayunpaman, mabuti pa rin ang ibig sabihin ng lalaking bilog ang mukha, masyadong basto sa kanya ang pagiging magaspang. Matiig ang sinabi ng pulang buhok, "Hindi ako baliw, hindi ka lang ganoon katalino. This is the best time to take advantage of the situation. That brat will end up fighting those people, and both sides might end up heavily injured."
I'd be able to take advantage of it all. Nang marinig ang sinabi ng lalaking pula ang buhok, hindi na alam ng lalaking bilugan ang kanyang sasabihin. Napakadaling mahulog sa panganib habang naghihintay na samantalahin ang sitwasyon. Kung tutuusin, hindi rin tanga ang ibang mga challenger. Kahit na ang fog battlefield ay nagawang itago ang anumang mga pandama, ito ay hindi tulad ng walang makikita. Malaki ang posibilidad na mahuli ang sinumang nagmamasid. Pagkatapos, ang mga tagamasid na iyon ay masisira ang kanilang mga pangarap. Kadalasan ay hindi maganda ang magkaroon ng napakaraming perpektong larawan ng mga bagay. Walang magawa ang lalaking bilog ang mukha, sa tingin ko, hindi mo na dapat subukang sumali sa kaguluhan sa ganitong panahon. Napakadali para sa iyo na maging collateral damage. Sa tingin mo ba hindi nila malalaman kung ano ang pinaplano mo kapag nakita ka nila? Higit pa rito, ang iyong mga pandama ay naharang sa larangan ng digmaan, hindi mo alam kung saan sila nakikipaglaban. Kung gumagala ka ng walang patutunguhan, baka madali kang madapa sa kahit na sinong kalaban. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka ng hindi nasaktan kapag nangyari iyon? Itigil mo na ang paggamit sa iyong pangangatuwiran sa akin kanina, wala talagang saysay. Kung mabilis kang makatagpo, hindi mo na magagamit ang hamog para magtago. Hindi ka na makakatakbo sa lahat. Kabanata 3638. Nang sabihin iyon, pati ang lalaking bilog na mukha ay parang sumuko na. Gayunpaman, naramdaman niya na may mga bagay na kailangang sabihin, "Hoy, huwag mo akong sisihin sa pagmamaktol ko sa iyo. Huwag mong kalimutan ang sinabi ng master. Kung hindi ka lalabas sa whirling world na buhay, pananagutan niya ako." Kumunot ang noo ng lalaking pula ang buhok habang tinutulak ang kamay ng lalaking bilog ang mukha. "Maaaring mangyari talaga ang sinasabi mo, pero hindi ko akalain na magiging malas ako. Sige, tama na, magpapaliste na ako ngayon din." Sa sandaling iyon, ang lalaking pula ang buhok ay inis na sa lalaking bilog ang mukha. Wala na siyang pakialam sa kung ano-ano pa habang naglalakad papunta sa registration area. Walang magawa ang lalaking bilugan, ngunit hindi niya napigilan ang isa pang lalaki. Alam niyang wala na itong kabuluhan. Kung patuloy niyang pipigilan ang isang lalaki, magiging sanhi lamang ito ng pagkamuhi sa kanya ng lalaki at hindi iyon mabuti. Malungkot na sinabi ng lalaking bilog ang mukha, "Ginawa ko na rin ang dapat. Kahit na ang resulta ay hindi perpekto, hindi ko nakasalanan." Hindi lang ang lalaking mapula ang buhok ang nakaisip ng ganoon. Pagkaraan ng mga 5 minuto, 4 na iba pa ang nakarehistro. Pagkatapos ng 20 mga mandirigma ay nagtipon, tumayo sila sa hanay ng paglipat. Lahat sila ay may iba't ibang emosyon sa kanilang mga mukha, ngunit ang pinakakalma ay si Jack. Parang hindi pupunta si Jack sa fog battlefield na puno ng kamatayan, kundi isang suburb lang sa kanayunan. Sa sandaling nag-activate ang transfer array, tumingin si Case kay Jack at sinabi sa madilim at malamig na boses, "Pagsisisihan mo ito." Nakataas ang isang kilay ni Jack habang lumingon kay Case, "Same to you." Ang sandali na sinabi, ang pag-activate ng transfer array ay tapos na. Lahat ng 20 sa kanila ay nakabalot sa magulong espasyo at ipinadala sa malayong lugar. Makalipas ang halos 5 minuto, napansin ni Jack na nakarating siya sa isang ganap na malabong mundo. Napapalibutan siya ng puting fog. Habang inilalabas niya ang kanyang sentido, napagtanto niya na ang mga bagay na halos 7 metro lang ang layo sa kanya ang nararamdaman niya. Malakas ang kaluluwa ni Jack, kaya natural na mas malakas ang kanyang pandama kaysa sa isang ordinaryong tao. Ganunpaman, sa limitadong lugar lang niya nararamdaman. Gayunpaman, hindi ito sapat para kabahan si Jack. Napangiti si Jack sa mga labi, parang ang saya niya. Hindi siya tumigil sa kinatatayuan, at sa halip ay nagsimulang maglakad sa direksyong pinili niya. Ang hamog ay hindi lamang nakatago sa kanyang mga sentido, napigilan pa nito ang pagdaan ng tunog. Kahit na ang tunog ay hindi gaanong natatakpan, ito ay hindi kapani-paniwalang muffled. Hindi man lang maririnig ni Jack ang isang labanan kung ito ay 200 metro sa harap niya. Si Jack ay hindi tulala. Kung lahat ng 15 sa kanila ay lumaban sa kanya, tiyak na hindi ito magiging magandang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya kailangang alalahanin iyon sa maulap na larangan ng digmaan. Kahit na marami silang plano sa pakikitungo sa kanya, walang paraan na magkakabisa kaagad ang lahat. Kailangang gamitin ni Jack ang pagkakataong ito para sirain ang kanilang mga plano. Tumangala si Octavius, at sa lahat ng dako ay natatakpan ng puting fog. Ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa kanyang naisip, ngunit ito ay maayos pa rin. Naghanda na sila ng plano. Huminga siya ng malalim habang binibilang ang mga yapot niya at naglakad forward. Dapat mayroong isang tumpok ng mga durog na bato sa harap. Hanggat nakita niya iyon, ibig sabihin ay malapit na siya sa kanyang layunin. Habang bumubulong, mabilis siyang naglakad pasulong.
Para mapigilan ang anumang sorpresang mangyari, kailangan niyang magmadali. Nang mga sandaling iyon, biglang may lumipad na bato papunta sa kanya mula sa kaliwa. Kabanata 3639. Mabilis na tumingin sa kaliwa si Octavius dahil sa gulat. Puting fog pa rin ang nakikita niya. Kapwa natatakpan ang kanyang paningin at pandinig. Nagmura siya, biglang naging alerto. Nagtaka siya kung sinong tanga ang gumagamit ng mga bato para mag-scout sa unahan. Napatikip siya ng ngipin. Ito ay isang kagyat na sandali. Kahit gaano pa niya kagustong bugbugin ang lalaking iyon, kailangan pa rin niyang ayusin muna ang mga bagay-bagay. Nang siya ay tumalikod at patuloy na pasulong, isa pang bato ang nabato. Ang isang iyon ay mabilis at mabisyo, mayroon pang ang totoong enerhiya sa paligid nito. Iniwasan ito ni Octavius, ngunit nakarinig siya ng isang boom. Isang maliit na bunganga ang nabuo sa lupa. Napatikip ng ngipin si Octavius, hindi na nakapagpigil habang naglalakad pa kaliwa. Bago niya makumplito ang kanyang gawain, bubugbugin niya ang tanggang iyon na nambabato. Naglakad siya ng napakabilis, at nagsimula siyang malabo na makakita ng isang figure ng napakabilis. Ang tao ay may tuwid na likod at nakasuot ng berdeng damit. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar ang napuno sa kanyang isip nang si Octavius ay agad na natigilan, napagtanto na may mali. Sa sandaling iyon, lumingon ang taong iyon. Napangiti si Jack, "Not bad. I can't believe it's you." Sa sandaling iyon, may ilang bato pa si Jack sa kanyang kamay. Nagsimulang magpanik si Octavius. Siya pala ang bumato. Nanginginig ang mga kamay ni Octavius habang mabilis na umatras. Sari-saring ideya ang bumungad sa kanyang isipan. Hindi mahina ang lalaking iyon. Si Jimmy ay walang kalaban-laban para sa kanya, at si Octavius ay medyo mas malakas kaysa kay Jimmy. Kung nilabanan ni Octavius ang lalaki, malamang na nasa 20% lang ang tsansa na manalo. Ngunit kung tatakbo siya sa sandaling iyon, napakadali para sa kanya na mawala, na makakasira sa mga huling plano. Habang nagmumuni-muni siya, naglalakad na si Jack papunta sa kanya. Jack maintained a smile on his face na parang walang nag-aalala sa kanya sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang ngiti ay ikinagalit ni Octavius. Nanggigigil ang ngipin ni Octavius, "Aso. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa may kakayahan ka. Sinasabi ko sa'yo, kahit 1 against 1, baka hindi ako matalo." Sa pinakamasama, maaaring tumakas si Octavius sa huli. Hindi ibig sabihin na hindi siya manalo ay hindi siya makakatakbo. Ang hamog ay tinakpan ang lahat ng mga pandama. Hanggat mabilis siyang nagtago, magiging maayos siya. Dahil doon ay agad niyang inayos ang likod. Ayaw niyang magmukhang natatakot. Tumingin si Jack kay Octavius na naghahanda na humarap sa kanya at nagsimulang tumawa. Ito ay ganap na nababagay sa kanya. Kung tumalikod si Octavius para tumakbo, kailangan man lang ni Jack na gumastos ng kaunting pagsisikap. Dahil nagpa siya si Octavius na labanan siya ng direkta, nakatipid ito ng maraming oras at pagsisikap. Tuwang-tuwa si Jack na tila hindi alam ni Octavius ang kanyang lugar. Inaasahan ni Jack na ang iba pang mga mandirigma mula sa kontinente ng namamaga ay magiging ganoon din. Sumimangot si Octavius, nakaramdam ng hindi kapani-pani walang galit nang tumawa si Jack. Ang lakas ng loob na pagtawanan siya ng asong iyon. Pinagtatawanan ba siya dahil hindi niya alam ang kanyang lugar? Lalong nagalit si Octavius habang iniisip iyon. Gusto niyang sumugod at sakal na lang si Jack sa sandaling iyon. Gayunpaman, alam niyang hindi madaling kalaban ang kanyang kinakaharap. Kailangan niyang harapin ito ng mahinahon. Kabanata 3640. "Halika, mahinahong," sabi ni Jack. Natagpuan ni Octavius ang kanyang sarili na mas galit. How dare that guy talk to him like that? Para siyang inuutusan. Nanggigigil si Octavius, hindi na nakapagpigil pa. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at isang tigre ang lumitaw sa hangin. Isang dragon din ang umiikot sa tigre. Sumigaw si Octavius, "Gumagamit ako ng lower ultimate god rank technique, ang Dragon Tiger Fist. Kabisado ko na ito hanggang sa ikatlong antas. Maliban na lang kung mayroon kang middle ultimate god rank technique, hindi ka talaga makakapantay sa akin." Pagtingin sa tigre at dragon sa ere, biglang may napagtanto si Jack. Tumawa siya at sinabing, "Hindi mo kayang nabuo ang iyong avatar sa mundo." Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak sa puso ni Octavius. Pati mukha niya ay nabaluktot. Tama si Jack. Pagkaraan ng ilang araw sa Cloud Valley, nabigo siyang mag-condense kahit isang perpektong selyo. Kahit na nakabuo na siya ng iilan, problematic o walang kwenta ang mga nabuo niya. Siya ay ganap na nabigo. Para bang wala siyang nagawa. Nagtagumpay si Case dahil kahit marami na ang nabigo sa kanila ni Case, nagtagumpay pa rin siya sa kaunti. Nagawa niyang bumuo ng 57 magagamit na mga selyo mula sa 76.
Hanggat mayroon siyang 57 seal na maaaring gamitin, maaaring mabuo ang isang world avatar. Gayunpaman, malinaw na nabigo si Octavius. Kahit na matagumpay niyang nakuha ang Valley Entrance Pass, nabigo pa rin siya sa huli. Malalim ang naging epekto nito sa kanya. Kung hindi dahil sa kanilang mga plano, sinubukan ni Octavius na humanap ng lugar na mapag-isa siya ng ilang araw. Tumambad agad sa kanya si Jack. Lumubog ang galit ni Octavius. Nagtakip siya ng ngipin, "Brat. I'll destroy you." Alam agad ni Jack na tama siya sa tono ni Octavius. Ngumiti si Jack, hindi na nag-aksaya ng oras kay Octavius nang magsimula siyang bumuo ng mga seal sa hangin. Nag-condensed sila at bumuo ng blade. Si Jack ay gumagamit ng Soul Burst Ring laban sa karamihan ng kanyang mga kaaway, at ito ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, dahil nagagawa nitong pumutok ang kanyang mga kaaway sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, nagpasya siya sa Broken Soul Blade sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng isang simpleng dahilan para doon. Kahit na madaling patayin ng Soul Burst Ring ang kanyang mga kalaban, ito ay masyadong mapanira. Ito ay bubuo ng isang malaking bunganga sa paligid ng lugar, at ang pagsabog ay kakalat ng napakalayo. Kahit na ang fog battlefield ay malaki at ang fog ay nagmumula ng ilang tunog, gusto pa rin niyang maging ligtas. Ang Broken Soul Blade ay lumutang sa harap ni Jack. Ang talam ay napuno ng hindi mabilang na mga selyo. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay umahan sa talam. Nang mga sandaling iyon ay nababaliw na si Octavius sa galit kay Jack. Siya clench kanyang mga ngipin at inilunsad ang kanyang sarili pasulong, pagsingil sa Jack tulad ng isang mabangis na tigre. Sakto namang sinuntok niya ang ulo ni Jack. Malinaw na naririnig ni Jack ang dagandong ng tigre at dragon. Si Octavius ay hindi mahina, ngunit siya ay wala kay Jack. Napangisi si Jack, itinulak ang kanyang mga kamay pasulong habang mabilis na bumaril pasulong ang Broken Soul Blade. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.